Umaray ang mga kapatid nating taxi driver sa panibagong oil price hike na ipinatupad ng mga oil companies kaninang madaling araw. Narito ang Balitang 30 exclusive report. Madaling araw pa lang nagpo-full tank na ang taxi driver na si Jerry. Hangad niya na humabol sa mas murang presyo ng gasolina. Ang dahilan, alas 6 kasi ng umaga nagtaas na naman ang presyo ng produktong petrolyo, ang Flying V, Shell at Eastern Petroleum. Hindi rin nagpahuli ang Petron at Caltex na humabol ng price hike pasado alas 6 ng umaga. Nagtaas ang mga nabanggit na kumpanya ng langis ng piso sa gasolina at 50 sentimo sa diesel. Dulot umano ng pagtaas ng presyo ng langis sa world market ang naturang price hike. Tataas daw po ng piso yung may piso or piso yata po sir. Kaya nagpakarga na po ako ng maaga. Ang taxi driver naman na si Roberto Valencia, maaga ring nagpakarga ng gasolina para mas makatipid. Mabigat daw para sa mga gaya nilang namamasada ang ganito mga pagtaas sa presyo ng langis. Mahirap na rin daw makakuha ng pasahero ngayon dahil mas pipiliin umano ng mga commuters na mag-jeep kaysa mag-taxi para makatipid. Mabigat sir kasi minsan medyo mahina na talagang biyahe at saka sobrang dami namin. Karamihan sa tao ngayon hindi na masyadong tataksi, karamihan nagko-commute na lang. Matatanda ang nagkaroon ng ilang serye ng rollback sa presyo ng produktong petrolyo nitong mga nakalipas na buwan. Ayon sa ilang motorista, patikim lang daw yon ng mga oil companies. Dahil kung mapapansin nyo, kakarampot lang ang bawas sa presyo ng produktong petrolyo pag nagkakaroon ng rollback. Samantalang nakakalula naman ang dagdag sa presyo pag nagkakaroon ng oil price hike. Huwag munang magtaas ngayon. Dahil sir, ang hirap din ho ng buhay ngayon sir, tsaka hirap po ng biyahe. Sinabi ngayon ng mga bus operators na hindi umano sapat ang nilabas na kautosan ng Department of Labor and Employment o DOLE na pagbibigay ng buwanang sahod para sa mga bus drivers at konduktor. Ayon kay Metrobus Transport Club spokesperson Grace Aducol, kulang umano ang suportang ibinibigay kaugnay dito. Ngunit nilinaw naman niya na handa silang tumalima sa bagong salary scheme. Basta't maging handa lang ang pamahalaan na ipatupad ito ng maayos. Samantala, tuloy na sa Hulyo ang pagpatupad ng pagbibigay ng buwanang sahod sa mga bus drivers at konduktor. Pinabulaanan ngayon ng TESDA ang akusasyon ng isang bus operator na hindi umano sila nagbibigay ng training para sa mga bus drivers. Ayon kay TESDA Director General Joel Villanueva, wala umanong katotohanan ang sinabi ni Metrobus Transport Club na spokesperson Grace Aducol. Sa katunayan umano, umabot na sa 40,000 bus drivers ang sumasailalim sa kanilang training at nabigyan ng sertifikasyon. Paglilinaw pa ni Villanueva, mandato nila ang pag-certify sa mga bus drivers. Ngunit nagtuturo rin sila sa mga kinatawan ng mga bus companies na siyang tatayong trainers ng kanilang mga drivers. Matatanda ang sinabi ni Aducol na kulang umano ang tulong na ibinibigay sa kanila ng pamahalaan. Sa ating police report, dead on the spot ang isang lalaki matapos pagsasaksakin ng kanyang katrabaho sa lungsod ng Maynila. Si BJ Basente ang ating tagapagbalita. Patay ang isang lalaki matapos masaksak sa leeg ng kapwa caretaker. Kinilalang si Jose Gibeon Sr., 42 years old, ang biktimang nasawi sa San Nicolas Corner, Valderrama, Binondo, Manila. Nagpakilalang si Richard Marinella, 21 years old ang suspect, laking Surigao del Sur, at maigit isang buwan pa lamang na ipadala ng kanyang recruitment agency para magtrabaho bilang caretaker at kargador ng harina sa pinangyarihan ng krimen. Kalasingan naman ang dahilan ng suspect kaya nagawang mapatay ang kapwa caretaker. Matapos mahuli ang suspect ng mga otoridad, ay agad namang sumugod ang anak at kamag-anak ng biktima sa Police Station 5, Manila Police District. Nahuli na din si Max kay Papa. May kagawa daw po na parang na-corner po niya. Ayon kay Jose Gibeon Jr., anak ng biktima, maaring kaya nagawang saksakin ang kanyang tatay sa kadahilan ng nayayabangan at naiinis, kaingayan nito tuwing nalalasing. Nananatiling hawak naman ng police station ang suspect para sa patuloy na investigasyon. PJ Vicente nag-uulat para sa Balitang 30. Hindi na bago para sa atin ang mga kaso ng pang-hold up. Maigting ang kampanya ng Philippine National Police para matuldukan ang problemang ito, pero tila dumarami pa rin ang mga nabibiktima ng mga pang-hold up. At ang madalas umunong nabibiktima ayon sa record ng mga otoridad ay ang mga kapatid nating taxi driver na pumapasada sa 10 oras ng gabi. Narito ang Balitang 30 exclusive report kung paano mag-iingat ang mga kapatid nating taxi driver.
Sariwa pa ang mga sugat sa taxi driver na si Wilfredo galing sa kanyang masaklap na karanasan sa kamay ng mga hold-upper. Kwento niya, alanganing oras daw yon nang maisakay niya ang 2 lalaki at 1 babae. Hindi raw niya inakala na masasamang loob pa lamang yon dahil mukha raw silang disente. Dagdag pa na maganda at sexy ang babae. Nakasakal sa likod, yung isa naman sa harap, akbay tutok. Ganito rin ang naranasan ng taxi driver na si Mang Isidro na minsan ding na-hold up at binigyan pa ng bonus ng mga sospek na mga sugat. Ayon sa kanya, parang pakikipagpatintero sa mga hold-upper ang buhay ng mga gaya nilang taxi driver. Kaya daw idinadaan na lang daw niya ang lahat sa panalangin. Yung pag-ingat, ako bago umalis sa bahay, nagpe-pray na ako. Ayon sa mga otoridad, sadyang naglipa na ang mga masamang loob sa paligid at dapat laging magdoble ingat ang lahat, lalo na ang mga taxi driver na pumapasada sa 10 oras ng gabi. Paalala ng mga pulis. 2 sila. O, pag wala kayong 2 at medyo kahinahinala, huwag niya nang isasakay. Paalala pa ng mga otoridad sa mga taxi driver kung sakaling matapat tayo sa malas at makatagpo ng mga hold-upper, mas mainam na ibigay na lang natin ang ating mga kinitang pera at huwag nang manlaban dahil mas mahalaga ang buhay ng tao kaysa anumang material na bagay. Ibigay mo na lang, tapos makiusap ka. Sabihin mo, may pamilya ka, kunin nyo na lahat ng kukunin nyo, huwag ka nang saktan. Sa mundo ng palakasan, bigo ang Filipino boxer na si Mark Barriga na makausan sa 2012 London Olympics. Si Roden De Los Santos ang ating tagapagbalita. Nabigo ang 19 anyos na Filipino boxer na si Mark Barriga na makausad sa London 2012 Olympics matapos itong maungusan ng 1 puntos ng Kazakhstan boxer na si Birzhan Shakipov sa score na 17-16. Unang round pa lamang ay naging agresibo na si Shakipov samantalang naging limitado naman ang pagsuntok ni Barriga na nagresulta ng score na 5-4. Nagawa namang makabawi ng Pinoy boxer sa round 2 na magpakawala ng malalakas na suntok dahilan upang makaungos siya ng 2 puntos kontra sa Kazakhstan boxer matapos ang 2 round sa score na 10-8. Hindi naman naging maganda ang kinalabasan ng round 3 kung saan ay nabigyan ng warning ang parehong manlalaro dahil sa mala wrestling ni style at penalty si Barriga dahil umano sa headbutting na nagbigay ng 2 puntos kay Shakipov. Hindi na muling nakabawi si Barriga laban sa mas malaking kalaban mula sa pagbubuhat at pagpapatumba sa kanya na nagdulot ng pagod at kalaunan ay nagpabagal sa kilos ng ating Pinoy boxer. Roden De Los Santos para sa Balitang 30. At sa ating balitang abroad, Mars rover ng Amerika nakalapag na sa planetang Mars at 8 ang patay habang 3 ang sugatan sa isa na namang insidente ng pamamaril sa Wisconsin, USA. Si Valentino Noon ang ating tagapagbalita. Sa Pasadena, California, kinumpirma ng NASA ang paglapag ng rover sa planetang Mars na pinangalanang Curiosity. Natuwa ang marami nang nagpadala ng sariling mensahe sa pamamagitan ng social networking site na Twitter ang naturang rover na nagsasabing nakalapag na ito at simula na ng kanyang 2 taong misyon sa naturang planeta. Ipinadala si Curiosity ng NASA upang maghanap ng ebidensya o sinyalis ng buhay sa naturang planeta. Tinatayang 8 buwan rin ang nakaraan mula itong i-launch sa Cape Canaveral, Florida. 8 patay at 3 ang sugatan sa isang shootout sa isang templo sa Wisconsin sa Amerika. Napag-alaman ng pulisya na sinugod ng di pa nakikilalang sospek ang Sikh Temple dakong alas 10 ng umaga at pinagbabaril ang ilang nagdarasal at pulis. Namatay rin ang naturang sospek matapos itong pagbabarilin ng mga pulis. Lubos na naalarma ang pulisya sa dami ng mga gunman sa Amerika. Matatandaan na halos 2 linggo na ang nakakalipas matapos ang isa ring shootout sa isang sinihan sa Aurora, Colorado. Val Nool para sa Balitang 30. At yan ang mga nakalap na balita at impormasyon ng buong pwersa ng Balitang 30 News Team. Muli ako ang inyong kasama at kabalitaan, Bernard Tan. Hanggang sa susunod na edisyon ng Balitang 30. Pilipinas, umasenso ka!